Araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon ay ang ikalawang pagdidipinsa nitong si Jason Moloney sa kanyang WBO World Bantamweight title. Kontra sa rank 5 ng WBO na si Yoshiki Taki. At ang kanilang fight schedule ay sa Mayo 6, 2024 nagaganapin mismo sa bansang Japan. Ibig sabihin, dadayuhin ng kampiyon ang kanyang challenger. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yun po ang gagawin nating referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng challenger, rank 5 ng WBO na si Yoshiki Taki. Bago ito pumasok sa professional boxing, dati itong professional kickboxer. Kung di po ako nagkakamali, nagkampiyon din po ito sa dati niyang sports na ginagalawan. Sa kanyang record as a kickboxer, may impresibong kartada ito na 23 wins with 16 wins coming by way of knockout at may 2 talo lamang. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, itong si Yoshiki Taki ay may impresibong kartada. 8 wins, all wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 7 inches, reach 68 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 100%. Last fight nitong si Yoshiki Taki, December 26, 2023, Mario Diaz Maldonado. Panalo itong si Taki sa huli niyang laban by second round knockout. Take note, veterano po ang kanyang nakalaban. Ngayon, sa experience o karanasan nitong si Yoshiki Taki, maging sa kanya na-achieve pa po lamang dito sa professional boxing. Nakasungkit na ito ng regional title belt which is ang OPBF. At sa ulit ng kanyang mga kinalaban, nangunguna po ang matindi niyang nakalaban na si Bruno Tarimo, Mario Diaz Maldonado, isama natin ang dalawa nating kababayan na si Piti Apolinar at si Ronnie Maldonado or Baldonado. Bagamat, tinalo niya yan lahat by knockout, technical knockout, pero kung ikumpara sa kanyang karanasan as a professional boxer, di hamak na mga veterano po ang kanyang mga natalo. Kaya nga, rank 5 ito sa WBO. Ngayon dadako tayo sa kanyang skills bilang isang professional boxer. Maraming galaw ito mga idol. May galawan ito na outboxer. Lumalaban din ito sa brulan o tututo na bakbakan, pressure fighter style. Masasabi kong all around boxer itong si Yoshiki Taki. Ganun pa man, kahit sabihin natin all-around boxer po ito, pero may mga dapat pang i-improve itong si Yoshiki Taki. Lalo na ang dipinsa. Oo. Hindi kasi mahigpit sa dipinsa ito, kumakain ng kamao. Lalo na sa close range na suntukan. Bukas na bukas ang kanyang dipinsa na kung saan delikado sa mga counterpuncher. Pagkatawan man yan o mukha, bukas na bukas. Pero pagka ito po ay nag-defensive style or outboxer style, mahihirapan ang makatunggali dahil napakamagalaw naman ito. Tila baga nagiging track and field ang ang ring sa galaw nito. Ginagamit ang 4 na kanto ng ring. Pero ganun pa man, napaka-epektibo. Ngayon, dadako na tayo sa panig ng world champion or sa kampiyon ng WBO na si Jason Moloney, isang Australiano. Sabi nga ni Jason Moloney, hindi pa raw handa itong kanyang makatunggali which is mayroon lamang 8 total fights. Aba, wag siyang magpakakampante dito. Dahil sa tingin ko, hindi po ito basta-bastang katunggali. Okay, bilang isang professional boxer, itong si Jason Moloney ay may impresibong kartada. 27 wins with 19 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pa naitalang tabla. At sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim ito ng knockout. Sa ngayon, may edad dito na 33 anyos at ang height 5 foot and 5 inches, reach 65 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 70.37%.
last fight nitong si Jason Moloney, Enero 13, 2024, nakalaban nito si Saul Sanchez. Panalo si Moloney by majority decision. Isang close fight po, basta sinasabing majority decision. Sa karanasan o eksperyensya nitong si Jason Moloney, 2018, kaununahang laban niya as a world title challenger kontra Emmanuel Rodriguez. Talo itong si Moloney by split decision. 2020, napalaban ulit siya as a world title challenger kontra sa tinagurang na monster ng Japan na si Naoya Inoue. Doon nakatikim ng knockout sa ikapitong round itong si Jason Moloney. At noong 2023, naging world title challenger ulit siya kontra sa kapwa niya world title challenger na si Vincent Astrolabio. Ay, Kuya Sports, bakit dalawang challenger ang naglalaban? Kasi nga po, bakanting titulo ang kanilang pinaglalabanan, which is ito po ang WBO na binitawan ni Inoue noong siya po ay nakaisip na umakyat sa Super Bantamweight Division. Na kung saan ay panalo ni Jason Moloney ang kanyang laban kontra sa ating kababayan na si Astrolabio by majority decision. At ganap ang pagiging world champion nitong si Jason Moloney dito po sa naturang division, sa Bantamweight Division. Sa skills naman na taglay-taglay nitong si Jason Moloney, boxer puncher, pressure puncher style, offensive style, umalaban sa brulan, utututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay nito ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, may magandang depensa itong si Jason Moloney. Pero hindi po katulad sa mga technical fighter na may taglay po na sweet science of boxing. Hindi ganon. Dahil ang mga boxer puncher, although may magandang depensa ito, pero kumakain pa rin ito ng kamao. Kung inyong nakikita o napanood ang last fight nitong si Jason Moloney, bugbog din siya mga idol. Oo, sa kanyang nakatunggali na si Saul Sanchez na kung saan naipanalo nga lamang niya ang laban by majority decision. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin sa edad. 33 anyos si Jason Moloney, 27 anyos ang Japanese fighter. Pareho na sa prime pa ang dalawang maglalaban, lalo na ang Hapon, which is 27 years old. Sa height, reach, power, kung sino ang may advantage, mas matangkad po ang Hapon ng 2 inches. Pagdating sa reach, lamang pa rin ang Hapon ng 3 inches. Sa power, 100% ang knockout ratio ng Japanese fighter, samantala ang kampiyon ay mayroong knockout ratio na 70.37%. Na kung saan po mga idol, hindi matatawaran ang power na yan, which is kung ang isang boxingero umabot po sa 70% ang kanyang knockout ratio, konsiderasyon na yan bilang knockout artist din. So labanan ng knockout artist ito. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa karanasan o eksperyensya, lamang po si Jason Moloney. Lamang na lamang si Jason Moloney. Sa uri ng kinalaban, sa katayuan ng kinalaban, lamang si Moloney. Ang mapalaban ba naman kay Inoue, Emmanuel Rodriguez, Leonardo Baez, Astrolabio at marami pang iba, lalo na yung Thailander. Lamang po si Moloney. At hindi na bago para kay Moloney ang uri o kadelikadong opponent katulad nitong si Yoshiki Take. Hindi na bago para sa kanya yan. Ngayon, sa skills, boxer puncher kontra all-around boxer, sinong Yamado? Mga idol, masasabi kong nakadepende sa kanilang gagawing strategy. Opo. Kung itong si Yoshiki Take maging outboxer dahil all-around nga ito, so kailangan ni Jason Moloney maging epektibo sa pag-cut sa ring at sa pagbato din ng suntok. At kung sumasabay si Yoshiki, which is all-around nga, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan, nakadepende kay Moloney kung makipagsabayan. Kaya, sa madaling salita, 50-50 tayo dyan sa skills. Sa pangkalahatan, siyempre Yamado si Moloney. Pero hindi ganun kalayo. Kuya Sports, bakit naman? Dahil itong si Moloney, dahil sa kanyang karanasan sa uri ng kinalaban, yun ang nagpalamang sa kanya, which is hindi na nga bago para sa kanya ang mapalaban sa isang 100% na knockout artist na si Yoshiki Take. Hindi na bago para kay Moloney yan. Ang mapalaban ba naman kay Inoue na tumagal ng 7 rounds, di ba? So, hindi na bago para kay Jason Moloney ang delikadong opponent na katulad ditong si Yoshiki Take. Kaya, dito siya lamang. Unlike dito kay Take na for the first time mapapalaban sa isang tunay na world champion na katulad ni Jason Moloney. For the first time.
Kung ilagay natin sa percent, siguro 55% Jason Moloney, 45% Yoshiki Take. So 5% lamang ang diferensya. Bakit? Dahil po sa physical na appearance. Mas matangkad po ang Japanese fighter ng 2 inches, 3 inches sa reach at southpaw po ito. Na kung saan pwedeng gamitin niya yan para mapahirapan niya ang kasalukuyang world champion na Australiano na si Jason Moloney. Kaya 55-45% lamang. Ganon lang sila kadikit. Sa madaling salita, may tsansa din po talaga ang challenger dito. Pero kailangan natin ang ating official prediction sa laban. Okay, ipagpauna ko na sa inyo, nag-given dito ang knockoutan dahil parehong may mga matataas na knockout ratio ang maglalaban. Okay, may official prediction, Jason Moloney by split or unanimous decision. Kuya Dong Sports, anong prediction mo sa knockoutan para kay Jason Moloney? Siguro makuha ni Jason Moloney ang pag-knockout dito kay Yoshiki Take doon sa mga later rounds. At kung sumabay itong si Yoshiki Take kay Moloney, may tsansang manalo si Moloney sa knockoutan dyan dahil may mga kakulangan pa pagdating po sa depensa itong si Yoshiki Take. Pero risky yan para kay Moloney, baka siya maunahan dahil napakalakas din po talaga ang mga body punches na pakawalan itong si Yoshiki Take na kung saan hindi natin alam kung kakayanin ba ni Jason Moloney ang saluhin ang mga body shot na pakawalan ng Japanese fighter. Risky. Ngayon, sa paniglaban ng challenger, posible din na manalo ito sa pamamagitan ng puntusan which is hindi kagulat-gulat. Pagka ito ay magiging outboxer, kung hindi yan agapan ni Jason Moloney na makat ang ring, talo siya sa puntusan. Lalo na dayo siya dito sa naturang bakbakan. Alam nyo nang ibig kong sabihin. Dayo siya. Kung may sa puntusan, delikado si Moloney dyan. Na kung saan delikado din siya na matalo talaga sa puntusan. Bakit? Okay. Pagka magiging outboxer itong si Takai or Take, kung si Moloney hindi makapag-adjust, paano i-cut ang ring, paano niya ma-resolba ang gagawing pagka-outboxer nitong si Yoshiki Take, doon siya madadali sa paisa-isang suntok na kung saan malulugi siya pagdating sa puntusan. Which is hindi kagulat-gulat na manalo sa puntusan ang Japanese fighter. At kung sa knockoutan naman, may chance ba Kuya Dong Sports na may panalo ni Yoshiki Take ang laban by knockout? Oo. Once na ito ay makapagpatama, lalo na sa first round na kung saan agresibo itong si Yoshiki Take, pagka tinamaan niya itong si Jason Moloney sa bodega, di ko alam kung kakayanin ba ni Moloney ang saluhin ang mga body punches na pakawalan nitong si Yoshiki Take. Malimit pa namang panalo nito ay sa body punch. Ang body punch talaga. Kaya dito sa labanan na ito, bagamat Jason Moloney para sa akin para sa akin si Jason Moloney ang mananalo, pero hindi kagulat-gulat na manalo din ang challenger dahil po may kakayahan po talagang tumalo sa kampiyon. Lalo na sa nagiging huling performance ni Moloney. Delikado siya dyan kay Take. Risky ito na kalaban, mga idol. Ang hindi ko nga alam bakit itong si Jason Moloney hindi niya nilabanan ang rank 1 ng WBO na si Rimart Gabalio. Kung magkataon na matalo itong si Jason Moloney, ang magkaharap ay si Gabalio at itong si Yoshiki Take. Magandang laban po yan, mga idol. Magandang laban po yan. Labanan talaga ng mga malalakas. Kasi malakas din to si Gabalio eh. Kaya dito, hindi kagulat-gulat talaga na makuha ng challenger ang panalo sa puntusan or sa knockoutan. Na kung saan dapat sa panig ni Jason Moloney, huwag siyang magpakakampante dito. Dapat huwag niyang maliitin ang challenger na ito. Kasi sa nakikita kong skills, delikado siya dyan. Baka masingitan sa body punch. Alam niyo, oo, dihado dito ang challenger. Oo, konti lang naman. Pero at least, dito sa ginagawa nating comparison, kita nyo na sa experience lang talaga lamang na lamang si Moloney. Pero sa ating comparison sa kanilang physical na appearance, may laban talagang challenger. Malaki, matangkad, may lakas, may skills. Kaya
Risky ito para sa champion, mga idol. Sabi ko sa inyo. Na kung saan, isang magandang bakbakan ito. Ngayong Mayo 6. Hanggang dito na lamang ito, Bandung Sports PH. Maraming salamat po.